Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay pag-usapan natin ang natatanging bisa ng leklay. Isang bagay na pinamamahayan raw ng mga mahiwagang elemento at nilalang. Leklay, isang misteryosong bagay na pinaniniwalaan noon pa man na nagtataglay ng hindi malirip na kakayahan at bisa. Dahil sa internet at social media, ay nakilala nga ang mahiwagang bagay na ito na popular sa bansang Thailand. Di maikukubli na ang bansang ito ay una sa mga lugar na pinagmumulan ng mga purong kaalaman hinggil sa leklay na naglalaman ng kakaibang kakayahan at mahika. Kadalasan ginagamit ang leklay sa mga pampaswerte, pangontra, at anting-anting kung iahambing dito sa atin. Pinaniniwalaan din na ang substance na ito ay nagmula pa sa ibang dimensyon o ibang mahiwagang mundo. Papaano nga ba mapagkakakilanlan ang leklay? Ang leklay ay isang metal na kumikinang at makislap na bagay. Kadalasan itong nag-iiba-iba ng kulay kung inyong pagmamasdan. Pinaniniwalaang kapag iyo itong itinubog o inilubog sa tubig, ito ay magiging silag o transparent. Ito ay dahil sinasabing ang leklay ay pinamamahayan ng mga elemento o rusi. At kung sakali namang walang rusi o walang elemento ang namamahay sa leklay, ito ay hindi kailanman magbabago ng anyo o magiging silag kapag inilagay sa tubig. Mayroong 7 kulay ang leklay, gaya ng asul, itim, light brown, magenta, gold, creamy white, at halo ng 4 na kulay. Ano nga ba ang mga katangian o galing at bisa ng isang leklay? Ito ay kadalasang matatagpuan sa mga liblib na yungib o kuweba na walang nananahang paniki. Ito ay gumagapang na animoy ahas kung minsan. May kakayahan itong maglaho at lumitaw anumang oras na naisin niya. May kakayahan din itong mag-iba-iba ng hugis, lumaki man o lumiit. Gamit ang leklay ay maaaring mapigilan ang mga energy fields, waves at frequency. Ang baril ay hindi rin puputok kung mayroong leklay sa paligid. Agad-agad lalamig ang kumukulong tubig kung ilalagay ang leklay dito. May kakayahan itong maglabas ng halimuyak na maaaring makagamot sa mga karamdaman. Ito ay animoy bumerang na babalik kung iyo itong ibabato papalayo. May mga pagkakataon din na gamit ang leklay na inilagay sa ilalim ng dila ay magagawa ka nitong palutangin sa ere. Ang leklay ay isang metal na elemento na mayroong sariling buhay, bisa at galing na maituturing. Sa ibang paniniwala, sinasabing ang mga diwata ng kalikasan ay nananahan sa loob ng leklay. Gamit ang leklay ay makakaiwas ka sa mga panganib at banta sa iyong buhay. Hindi ka rin tatablan ng anumang matatalim o matutulis na bagay sapagkat ang leklay mismo ay sinasabing immortal o adamantine. Alin nga kaya ang higit na mas mabisa? Ang mga agimat natin dito sa Pilipinas o ang leklay ng Thailand? Isang puting bato mula sa kuweba. Nagtataglay raw ng pambihirang lakas at kapangyarihan. Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay pag-usapan natin kung ano nga ba ang Bato Omo, ang mga taglay nitong kapangyarihan at kung papaano nga ba matutukoy kung mayroon itong bisa. Ano nga ba ang Bato Omo? Ang Bato Omo o tinatawag ring mutya ng kuweba o batong engkanto ay isang uri ng maputing bato na kadalasang makukuha sa loob ng kuweba. Pinaniniwalaan na ang batong ito o Bato Omo
ay isang mabisang pananggalang o gamit, lalo na ng mga antingero o mga manggagamot. Ang bato-omo ay kadalasang nabubuo dahil sa konsentrasyon ng calcium salt na lumalaki sa paglipas ng panahon sa tulong ng malumanay na daloy ng tubig sa loob ng kuweba. Kaya ito ay nagiging makinis at makinang. Subalit mayroon din namang ibang hugis ito, at minsan pa nga ay maaaring magaspang kung inyong hahawakan. Karaniwang 1 hanggang 20 sentimetro ang diameter ng bilog ng mga bato-omo. Ayon sa paniniwala ay nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan o agimat ang batong ito. Kadalasan itong ginagamit ng mga manggagamot upang magtaboy sa mga masamang elemento o itim na mahika. Inilalagay ito sa isang basong tubig, pagkatapos ay pinapainom sa mga may sakit. Ang bato-omo rin ay sinasabing swerte sa sabong kung ipapahid sa balahibo ng manok o ipapainom dito ang ipinagbabaran ng bato-omo. Kung ang mag-asawa naman ay hindi magkaanak-anak, ay inirekomenda rin ang pag-inom nito bago sila magsiping. At ang pinakamalakas nitong gamit ay ang kunat at kabal, na sadyang mapapasa iyo kung magtatangan ka ng batong ito. Kunat ng balat upang hindi katablan ng anumang matatalas na bagay gaya ng itak. Narito ang ilang pamamaraan upang malaman kung tunay ang iyong hawak na bato-omo. Una, ibalot ito sa isang plastik at subukang sunugin. Pangalawa, itali o ibalot sa hibla ng buhok at pagkatapos ay subukang sunugin o itapat sa apoy ng kandila o lighter. Pangatlo ay ilagay o ibalot sa isang tela at pagkatapos ay martilyuhin. Kung hindi ito masunog o hindi masunog ang plastik o buhok at hindi rin ito mabasag, ay tunay ang inyong hawak na mutya. Subalit ayon naman sa siyensya, ang bato-omo o cave pearl daw ay talagang hindi na maaring masunog, sapagkat naabot na nito ang kanyang maximum oxidation state o pagkasunog. Sa makatuwid, ay puro calcite na ang bato-omo. Hindi rin umano ito madaling mabasag sapagkat ito ay binubuo ng calcium salt na mas matigas pa nga sa ating mga ngipin. Subalit gamit ang quicklime ay maaari itong mapino o ma-decompose. Kadalasang makapangyarihan ang bato-omo hindi dahil sa taglay nitong natural na bisa, kundi sa mga dasal o orasyon na ipinapakain dito, at higit sa lahat ay ang matibay na pananalig at pananampalataya ng sinumang nagtatanga nito. Tandaan na ang pananampalataya pa rin sa ating Panginoon ang siyang makapangyarihan sa lahat. Pagka minsan nga lamang ay mas pinalalakas pa natin ito gamit ang mga agimat at anting-anting. Sana ay nabigyan ko kayo ng kalinawan at dagdag na kaalaman sa bato-omo. At sana ay may bago kayong natutunan sa video na ito. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam, dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong.